balitang ito ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Yan! Olas. Ano ba yung lunes na lunes? Olas. Mali agad eh. Oras mo sa buong Pilipinas. 3 minuto na. Makaranang alas 10 ng morning. humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Masusing pagsusuri sa mga online gambling platforms, iginiti Senate President Escudero. Ronda Pilipinas. 3 airport security personnels nasangkot sa sinasabing tanimbala scam sa NAIA Terminal 3. Sinibak na sa pwesto. Ronda Pilipinas. Pagpapatupad ng MSRP sa karne ng baboy, welcome sa grupong Sinag. Ronda Pilipinas. Balita sa Ibayo Dagat, Israel at grupong Hamas naghahanda na para sa panibagong ceasefire negotiations. Ronda Pilipinas. Nahihilo ko. At balita naman sa mundo ng papalakasan, NU Lady Bulldogs patuloy na namamayagpag sa ikalimang sunod na panalo sa UAAP Season 87. Ronda Pilipinas. At muli bang sisirit ang mga heat index temperatures ngayong araw? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Showbiz naman, anak ni na Aubrey Miles at Troy Montero na may autism. Malaking improvement dahil sa stem cell therapy. Ronda Pilipinas. At pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad, alamin ang kaparusahan ninyo sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Labis na kalungkutan, isa nga ba sa sanhi ng pagkakaroon ng diabetes? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. May nagtatanong, Senator Lito Lapid, naghain ng panukalang nagnanais na magsagawa ng mobile application para sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ay, maganda yan. Alamin natin kung totoo. Mamaya alamin natin sa isang namang si Yasat Presents Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Iyon! Ano tayo alam nyo, yung ibang mga tao, tinatago nila yung birthday nila. Ako hindi ko itatago. Okay. Oo, 10 days to go. Ayun! Sure ka bang 10? Tama ba, di ba? Hindi. 21 ako eh. Oh, hindi 21. nga. 1, 2, 3, Ilan days to 4, go? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! 11. Oo. 11 days to go. Hindi, pagkatapos ng 10 araw, 21 na eh. Oh, So, sa ibig bagay, sabihin, 10 days, di ba? Sa bagay. Oo. Wag niyo na ilalabas yung ginawa ko. So,
Meron pong 10 araw na dapat na lumipas para maging birthday ko na. Ano ba, yung birthday ay once a year lang naman yan. Oo naman. Parang Thanksgiving mo na yan. Ako, Diba? ako nagkataon yung birthday ko this year, linggo. January 12. Swerte mo, malas namin. Ay, sandali. Hindi rin, wala ka nun. Ganun ba? Sa birthday mo, wala ka, di ba? Bakit? Kailan mo birthday mo? Ay, hindi, ikaw. Oo nga. Hindi, ako, January tapos na ako. January. January, Tapos ka na January. eh. Ako, Marso po ako eh. Sa lahat ng mga ka-birthday ko, ka-birthday month ko, happy birthday sa atin. Sabi nga nila, yung mga nagba-birthday daw ng March, mababait. Yun ang masasabi ko. Bakit? Parang hindi yun ang gusto kong sabihin. Okay, pag-usapan natin ng kaunti ito may nagva-viral po ngayon. Hindi, alam mo sa totoo lang, hindi ko pa napanood yung ako'y paminsan-minsan sumisilip sa Batang Quiapo. Okay. Batang Quiapo. Pero meron daw nangyari dyan na parang early campaigning na mali daw, na nagbibigay daw ng maling halimbawa sa sambayan ng Pilipino. Ang isa sa mga pumuno dyan, ang alam ko, si Attorney Romy Macalintal. Okay, Pakitawagan mo nga si Mr. Senior Citizen para makausap natin. Ano ba yung eksena na yun na nagbibigay daw ng maling halimbawa? Alam mo, sa totoo lang, masarap panoorin talaga yung mga American movie. Kasi naman. napakalapit niya sa katotohanan di ba? Yep. Ang lapit-lapit niya sa katotohanan. Lalong-lalo na yung mga movies about paghihiwalay, pag kami kinalaman sa batas, ang sarap-sarap niyang panoorin, lalo na kung malapit siya sa katotohanan. Kasi may natututunan ka rin at the same time. Kasi hindi lang naman mga kabataan ang nanonood dyan, kundi sa mga adults din, di ba? Yung mga estudyante. So, mas maganda rin. Alam naman natin na fiction yung Batang Quiapo. Pero pagdating sana sa mga batas, ako panawagan ko rin, wala namang, di ba? Konting research lang naman yun di ba? Di might as well gamitin na natin yung mga tamang batas. Lalo na, nasa season po tayo ng eleksyon. Exactly. Kampanya. Di ba? So, mas maganda. Mamaya pag-usapan natin kung tayo sasagutin ni Mr. Senior Moments. Napakinggan mo ba ng linggo? Ganda. Oo, saka iba yung parang na-refresh yung tenga mo. Di ba? Exactly. Parang iba yung ibang klase, di ba? Siyempre, ang mga tugtugi ng mga gurang, sinabi Sige, tuloy mo. Wala. Diba? Ang opinion ni Dennis Antenor Jr. ay hindi ko opinion. Di ba? Alam mo, darating din naman panahon. Naman. Tayo ay tatawagan ding gurang. Naman. Di ba? Ayun, nagrereklamo na si Hiyas. Si Hiyas ba muna nagreklamo? Siguro. Huwag ka, bagong shower yan. Ganun? May shower cap pa nga At least, siya, mabangong senior. Senior ka na ba? Hindi ba? Senior o senior? Ba't tumatawag si Winner malakas? Senior ka na ba? Si Winner tinuturo niyo. Hindi, tinatanong ko kung senior ka. Ikaw. Hindi pa. Ilang taon pa? 5 years. Talaga? Sinungalingan na naman tayo rito. 7? 7 years? Hindi nagkakala yun. Parang tuloy-tuloy yung kasinungalingan dito. Parang may gusto ako sabihin pero wag na lang. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ 88 Nas Metro Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis! Everybody wants to rule the world. Talaga naman, eleksyon ang dating. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, iginiit ni Senate President Francis Chis Escudero na dapat magsagawa ang pamahalaan ng malawakang financial at social audit sa mga online gambling platforms. Ayon sa Senate President, nakatanggap siya ng report na umaabot ng hanggang 1 trilyong piso kada taon ang online taya ng mga Pinoy sa Philippine Inland Gaming Operators o yung tinatawag na PIGOS. Ang nasabing halaga ay doble anya sa gross annual sale ng isang sikat na food chain sa Pilipinas. Kapag pinagsama-samaan niya ang halaga ng lahat ng baboy, manok, baka, kambing na naproduce sa Pilipinas, mas malaki pa rin ang naitataya sa online gambling.
Dagdag pa ni Senate President Escudero na tila may kasino na ngayon sa bulsa ng bawat Pilipino dahil sa madaling access sa online gaming na maaaring ilagay sa mobile phone app. Kaugnay nito, dapat niyang magkasa ang mga government regulator and social cost state benefit analysis sa mga aktibidad ng PIGO. At dapat ding malaman kung gaano kalaki ang naitataya ng mga Pilipino dito sa mga online gambling kada taon. Ronda Pilipinas. Samantala, tinanggal na sa serbisyo ang 3 airport security personnel na sangkot sa sinasabing tanimbala incident sa NAIA Terminal 3 noong Marso 6. Ito'y ayon mismo kay Transportation Secretary Vince Dizon. Nag-viral sa social media ang video kung saan hinarang ng 3 security personnel ang mag-inang Ruth at Kai Adel na palipad sana o palipad ng Vietnam para sabing may bala ng baril ang kanilang bagahe. Gayunpaman, walang nakitang anumang kontrabando sa gamit ng mga pasahero. Sinabi naman ni Ruth na tutulungan sila ng DOTR para makapaghain ng kaso laban sa mga airport security personnel. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Alam nyo anong problema dito sa tanimbala na to? Ang problema lang dito, nagkamali kayo ni hindi kayo nagsorry. Doon sa matanda at saka doon sa anong tawag dito? Doon sa matanda at saka doon sa anak at mga kasama ng matanda na senior citizen. Hindi kayo nagsorry. Ang problema, nagkamali kayo eh. Mano man lang magsorry kayo. Palagay ko, kung kayo nagsorry at humingi kayo ng tawad at talaga namang tipong talagang yung nagpakumbaba kayo, palagay ko walang isyong lalabas. Trinomatize nyo na nga. Kayo Oo. pa yung mataas ang tingin sa sarili. Wala. Di ba? Ano daw ang base doon sa istorya, parang tatawa-tawa daw eh. Tatawa-tawa doon nagkamali daw sila. Insulto pa. Alam nyo, ano yan eh, pagka nagpakumbaba kayo, nagsorry kayo nung panahon na yun, ha? Nung panahon na yun, ngayon kasi may, ito ba yung press con kanina? Yung nangyari? Tinanggal ni Secretary? Itong mga nag-viral na mga security personnel ng OTS? Siguro ito na yung, hello, newsroom. Hello, newsroom. Hello. Ito ba yon? Ito ba yung produkto ng kanilang press con kaninang ngayon to, di ba? Ngayong umaga. Patungkol ho dyan sa nangyari sa NAIA Terminal 3. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Senator Tiveros may hamon kay Immigration Commissioner. Ayan na. Viado. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Dapat tiyakin ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na mapapatawa ng pinakamabigat na parusa kabilang na ang pagsampa ng kasong kriminal ang mga opisyal ng BI na sangkot sa nakahihiyang insidente ng pagpapataka sa isang puganteng Koreano. Ito ay niyag ni Senator Rizon Tiveros makarang igiit na batay-an niya sa CCTV, kumpirmado na hindi lang nakatakas kung hindi sadyang pinatakas ang puganteng Koreano. Ayon kay Tiveros, indikasyon ito ng mga kabiguan at kapalpakan ng Bureau of Immigration sa pangasiwa sa mga may kasong dayuhan. Mukhaan niyang hindi na mawala-wala ang kultura ng korupsyon sa nabanggit na ahensya ng gobyerno. Sana naman daw ay magkaroon ng konting hiya ang mga taga-Immigration Bureau. Kahit na naaresto na muli ang puganteng Koreano, sinabi ni Hontiveros na nakakabahala na kung hindi pa niya isiniwalat sa publiko ang impormasyon ng pagtakas nito, baka hindi pa nagkaroon ng manhunt operation laban sa naturang Korean fugitive. Sa susunod na pagdinig ng Senado, sinabi ni Hontiveros na imbisigahan nila ang kaso na ito kung saan ipapasabi na niya ang CCTV footage kasama na ang CCTV sa loob ng Pegasus dahil posibleng doon daw nagkaroon ng transaction. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIC Patrol Report. Hot seat na naman ang Bureau of Immigration. Nako, BI. Dapat pala makausap natin si Madam Dana. Madam Dana Sandoval. Madam Dana, hindi matanda na. Iba yun, ha? Hindi, Madam. Okay. Madam. Para na malinaw. Oo, kasi hot seat na naman ho kayo. Nako. Bayad. Kasi naman. Oo. Kasi naman. Ano daw ang linyahan yata parang sinabi doon sa matanda, meron kayong ano dyan?
Parang ganun. May nakita kami sa X-ray. Oh. Tapos Tapang. anting-anting. Yun. Kaya, Tapang-tapang. Saka yung ano daw, yung parang base dun sa ano, parang natataranta yung matanda no? Matanda nga. First time niya Oo. Di ba? Nataranta. Yun pa rin. Doon pa rin ako doon sa sinabi ko kanina. Alam niyo kung nag-sorry kayo, iba magiging istorya dyan. Iba magiging kwento dyan. No? Hindi daw kayo nag-sorry, tatawa-tawa pa daw kayo Diba, no? Exactly. Oo, alam ko naman na knowing Secretary Vince, yan ay magkakaroon ng investigasyon. Of course. Magkakaroon ng investigasyon yan. At ang mahirap kasi may video. May picture, may video. May ebidensya. May evidence ba? May ebidensya ba? May evidence Nasaan ba si Bambam dyan? May ebidensya Bambam, di ba? Bambam, paano ba gawin na Wala pa si Bambam. Wala ba dyan si Bambam? Wala si Bambam, hindi natin nakalib. nakita Sige, okay, alamin na natin ang magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Okay, alamin na natin ang magiging weather for today na hindi ganong kainit sa ngayong araw na ito, pati kahapon at saka Sabado Nope. Medyo umuulan. Pumapatak mo na. Pumapatak na naman. Sino bang Apo hiking ang pinatingin nito? Umapatak wala, Pumapatak. Kaya kagabi, bandang hapon, ang sarap maupo sa may terrace, di ba? Ang lakas ng hangin. Yung terrace ba ang katapat doon, yung kapitbahay mo? Hindi naman. Hindi. Akala Doon ko pa yung sa banda ron. Yung nagpapalakas ng hangin. Oo, yun. Parang bagyo. Sige, alamin natin weather for today. Go! Okay, shearline po. Ayan ang bungad sa inyo mula sa 4 a.m. forecast na Pag-asa. Shearline po ang nakaka-apekto ngayon sa mga babanggiting lugar. Cordillera Administrative Region, ang mainland Cagayan, kasama po ang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Basically, ang eastern sections po ng northern at southern Luzon ang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga tsansa ng makinig, moderate to at times heavy rainfall and thunderstorm dahil nga sa epekto ng shear line, pinagsanib na hanging amihan at easterlies po, eastern sections ng Hilaga at Timog Luzon. Samantala, ang amihan naman po, may amihan pa rin tayo. Itong last stretch ng amihan ay nasa extreme northern Luzon sa Batanes at Babuyan Islands, habang easterlies naman o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Socsargen, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Bagamat may pag-ulan po kayo naranasan, dulot po yan ng easterlies. Yan po ang dahilan kung bakit ng mga nakaraang araw, lalo na Sabado ng hapon hanggang pati Linggo ng umaga at tanghali, mga bandang hapon at gabi din, may mga naranasan po tayong light to moderate rain showers dito po sa Metro Manila. Asahan na magpapatuloy ang ganyang klaseng mga kondisyon, lalo na nasa last stretch na po tayo ng hanging amihan kung saan maaari pang mag-gear pa ang shear line sa ibang bahagi ng bansa, lalo na sa Luzon area. Kaya panatili natin magdala ng panangga sa ulan at init gaya ng payong. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Pero ang good news, wala pa naman tayong inaasahang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa 18 na po yan ng Marso. Tignan natin kung aabot yan sa birthday ni Dennis Antenor Jr. na walang bagyo. Sana. Wala Ayun. naman. Mukhang papalo Ayun. Hindi. Hindi naman. Pahinga. Pahinga. Ay, Ayun, paano? Tayo, alam mo banding with the kids. Oo, Ayan. 40 plus na tayo Oo nga, ay plus. 40 plus plus. Inintay. 3-day weather po muna tayo. March 11 hanggang March 13. Nasaan natin sa Metro Manila, fair and good weather tayo simula Martes hanggang Huwebes. 26 to 34 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Cebu. Bagamat maulap bukas, asahan natin na good weather tayo. Wednesday and Thursday, 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman, kahalintulad ng Metro Manila, dahil sa easterlies, mainit at magandang panahon ang aasahan natin sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ngayon naman, dako tayo sa ating heat index check ngayong araw na ito, March 10. San Jose Occidental Mindoro, 41 degrees. Ayan, hinahanap mo, Dagupan, Pangasinan. At least number 2 kami. 40. Diba? Pero Nasa din, 40. medyo, extreme caution level. Kaya at least, walang suspension. Hindi ko alam kung... Ayun ba yung yan ba yung alinsangan, yung heat index? Yeah, alinsangan yan. Alinsangan, Yes. Alinsangan is the Feels like. kasi the heat that we feel. Para kayong may trangkaso niyan, 40. 40, no? Mas mataas pa. 40 na eh. Ito nakakapanibago, may nakalagay, balik mo Jimmy, na ayan, Puerto Princesa, Palawan. Ay, oo nga. Number 3.
40 degrees Celsius. Wow. So Yeah. maganda dyan yung mga nasa tabing, mga nasa may Palawan, hanap kayo ng beach, Langoy. Oo, ganda pa naman ng beach dyan sa mga yun. Crystal Sa mga clear area mga yan. beach Oo, nila dyan. Kaya may enjoy niyo yan. Ha? Puerto Princesa, underground river, di ba? Oh yes, oo. Enjoy. Hindi pa ako napunta. Baka may mag-sponsor. Salamat po in Ganda, advance. punta mo. Punta ka ng punta sa ibang bansa. Dito ka sa ating bansa. Hindi pa nga, hindi ako yun. Hindi. Baka mag-sponsor sa akin si Boss Edgard sa City State Asturias. Ayun. Ay, Boss Edgard. Huwag maging turista Ayan. sa sariling bayan. Ayan. Kaya 80s ba yan? 80s ba? Yan. Ganda ng mga references. Di ko alam. Sumikat ang 80s yata araw. yan eh, turista. Ah. Alam mo kung bakit? Kasi ano yan eh, lumalabas yan sa pag-aaral sa being student. Oh. Lahat yan lumalabas. Ewan ko kung ngayon lumalabas. Parang hindi yata, na. no? Hindi Ako na. nga, medyo hindi ako aware doon eh. So, hindi na gaano natatakel yun. Hindi Kami na. nung ako yung estudyante, lumalabas lahat ng mga social issues. Oh. Lalo na yung mga tourism campaign pinag-uusapan. Ngayon yata hindi na yun. Hindi na. It's more of, nung time ko lang naman to, nung nag-aaral, martial law. Oh, martial law. Martial law yata is given, di ba? Given yata yung martial law. Yun, tsaka yung People Power Revolution, yun ang mga pinag-usapan sa ariling panlipunan. Pero yung tourism, gaano? Parang wala. Sasabihin lang, maganda dito. Ang kilala, Boracay. Tapos, Oo. hindi na naman Boracay Eh, yung pagka pupunta dito. nagtumpok-tumpok yata mga estudyante, ang pinag-uusapan yata si Ivana Alawin. Ayun. Tsaka yung may pumasok daw sa bahay ni... hindi pala ako showbiz reporter, sorry. Ibang segment pala yan. Ay, sumikat ang araw, alas 6:09 ng gabi. Lulubog ito mamaya alas 6:05 ng hapon. At may hinanda kaming countdown! Countdown! Oh, may countdown kami! Jem, fire! Oy! Sira ulo kayo. Sabi niya sa akin last week, ba't wala daw nagka-countdown? Ibibigay natin na yan. O, diba? May graphics pa. Mga baliw kayo. 10 days to go bago mag-birthday. Wala naman kayo magawa sa buhay nyo, no? Ay, may basbas yun. Wala na naman. Iyan na muna aking latest weather Nagugutom report. na naman. Production! Saan daw mamaya? Yan na muna aking latest weather report. Whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Sandali! Nagulat ako dun Bakit itong mga to? Wala namang magawa sa buhay Bigyan mo nga ng trabaho yung mga yan. Parang kulang yung mga trabaho yung mga yan Dagdagan nga natin. Palinis mo nga yung rooftop. Hoy, ano man yung panahon ngayon, may mataas yung heat index o mababa dahil sa mga pag-ulan. Dapat meron tayong food supplement na tinitake Yung natural, at walang halong chemical, Dapat itinataas 'yan para mas magandang ang basahan natin. Yan, syempre. At syempre, ulitin ko lang, hanap mo ba yung food supplement na natural at walang halong chemical? Abay, subukan na ninyo. Subukan mo na ang MX3 capsule. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada, At proven po ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Ano pa inaantay nyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Tatandaan nyo, Ronda Pilipinas. Tatandaan nyo, sa MX3, dito ako. Believe! Ronda Pilipinas. May lakad, May lakad. May nagtatanong. Si Senator Lito Lapid, naghain daw ba ng panukalang nagnanais ng magsagawa ng mobile application para sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Aba, alamin na natin sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Kapag may mga kailangan akong lakaring mga papeles para sa work or sa business, minsan wala naman akong chance para lumabas or mag-inquire. How I wish available na lang online lahat ng inquiries sa government agencies. Posible kaya na mayroong makagawa nun para mas madali na lang sa ating lahat? Pakicheck naman po IZ Track Record.
Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, taong 2021 nang isulong ni Senator Lito Lapid ang Senate Bill 2207 o ang Government Mobile Applications Act o GMA na maaaring gawing agency-centric o citizen-centric. Ang agency-centric GMAs ay para sa kapakinabangan ng mga agency para i-improve pa ang regulasyon nito. Habang ang citizen-centric GMAs naman ay nakalaan para magkaroon ng access ang publiko sa mga impormasyon at ino-offer na services at benefits ng mga ahensya. Nakasaad sa panukala na ang mga itatalagang miyembro ng steering committee ng GMA ay kabilang sa mga government agencies at isa na riyan ang Department of Information and Communications Technology o DICT, Philippine Statistics Authority o PSA, National Privacy Commission or NPC at iba pa. Sila rin ang responsable sa paggawa at pag-iimplementa ng mga patakaran sa paggamit ng GMAs. Ang hakbang na ito ay isang paraan mula kay Senator Lito Lapid para mas ilapit at tulungan ng mga Pilipino na mapadali ang pag-access sa government services na nakalaan para sa kanilang benepisyo. Isa rin itong paraan para sa mga ahensya na mas mabilis na matugunan ang pangangailangan ng taong bayan. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. Yan! 29 na minuto na makaraang alas 10 ng morning. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe. Ronda Pilipinas. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito yung mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy! Lunes ngayon, ha? Lunes ngayon, baka kapapasok na lang ninyo sa inyong mga trabaho at yung meron kayong mga aasikasuhin. Pagka Lunes, pagka ganyang karami ang iniisip at tatrabahuhin ninyo at aasikasuhin po ninyo, baka sumakit ang ulo ninyo dyan. Ha? Pagka sumakit ho ang ulo ninyo dyan, damay ho ang buong katawan ninyo Isa lang ho ang solusyon diyan. Mag-Herbalaya Liniment Oil na. Dahil sa Herbalaya Liniment Oil, siguradong, ay nako talaga namang, ginhawa agad ang mararamdaman ninyo. Malaking tulong ho talaga yan. Kinilala yan sila ng Asia Pacific Awards Council, Q-Asia National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award na siyang patunay po na quality talaga ang Herbalaya. Wag nang magtiis-tiis ng sakit. Ay hindi na uuso ngayon ang mga martir-martir na yan. Sa Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At ngayon pag-usapan natin dahil na pag nabanggit ko kanina, meron hong isang portion o isang scene doon sa Batang Quiapo na medyo viral po ngayon. Alam nyo, aminin ko sa inyo, hindi ko pa napanood Oo, hindi ko napanood Pero may mga nagre-react po patungkol sa early campaign na pinag-usapan doon. Ito'y sa pagitan daw ni Albert Martinez at saka ni Chanda Romero. Hoy, Atias, inabutan mo si Chanda Romero. Oo. Pambira, yung edad mo na yan I love you, Ate Hiyas. Okay, nasa linya na po natin ang veteran election lawyer, si Mr. Senior Citizen, Mr. Senior Moments, Attorney Romulo Macalintal. Attorney Mac, magandang araw. Ay, nawala. Nawala. Pakibalik. Welcome to the telco in the Philippines, paminsan-minsan kumakapit, minsan marupok. Pag-uusapan ho natin, ito ho'y isa ho siya sa mga pumuna dito sa particular scene na ito. Pag-usapan ho natin kung ano ba ang ating matututunan din Ano ang pwedeng i-share ni Attorney Romulo Macalintal itong viral na... Teka muna, gusto ko rin itanong, alam nyo, sa totoo lang meron pa ho akong nakikita ng mga
posters na malalaki na sobra sa size. Tapos ang sabi, sabi nung tinanong ko, sabi ko, Manang, parang ang laki ng poster mo. Hindi, pumayag naman ako eh. Asa pag pumayag pala ang may-ari, so okay pala, maski wala sa size. Oo. Yung iba, tindahan ko naman yan eh. Kaya pumapayag ako, sinusuportahan ko. Tanong nga natin, ha? Tanong natin kay Attorney Mac. Nandiyan ba? Tinatawagan mo ba? Nagre-ring na? Ayos na? Nawala ang signal? Baka nawala ang signal ni Attorney Mac. Dahil sa welcome na to the Philippines. Signal. Ayos na? Kung wala pa, ako itatanggap muna ng isang report. Ha? Sige. Pakitawagan. Ulit. Okay, tanggap po tayo ng isang report. Pagdami ng trabaho sa sektor ng agrikultura. Pinuri ng leader ng Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang 2.6 na milyong karagdagang trabaho sa pagsisimula ng 2025 batay na rin sa pinakabagong Labor Force Survey na nagpapakita ng matibay na pag-usad ng ekonomiya ng bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang malaking pagtaas ng trabaho sa sektor ng agrikultura na patunay na epektibo ang mga programa ng gobyerno sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at pagpapaunlad ng kanayunan. Gayunpaman ay naniniwala ang lider ng Kamara na kinakailangan ng tuloy-tuloy at pangmatagalang pagsisikap upang matiyak na ang paglago ng trabaho ay inklusibo at matatag sa lahat ng sektor. Batay sa survey, nakapagtala ng 883,000 na bagong hanap buhay noong Enero ang sektor ng agrikultura at panggubat na sinundan ng wholesale at retail trade, kabilang ang pagkukumpuni ng mga sasakyan at motorsiklo, accommodation and food service activities at ang sektor ng transportasyon. Bagamat tumaas ang bilang ng mga may trabaho, bahagyang lumaki ang unemployment rate sa 4.3% noong Enero mula sa 3.1% noong Disyembre na nakaapekto sa 2.16 milyon na mga Pilipino. Tumaas naman sa 13.3% o katumbas ng 6.47 individuals mula sa dating 10.9% noong nakaraang buwan ang underemployment rate o mga naghahanap ng karagdagang trabaho. Binigyan din ni Speaker Romualdez na bagamat lumalakas ang sektor ng agrikultura at serbisyo sa paglikha ng trabaho, nawala naman ang 209,000 na trabaho sa sektor ng pagmamanufaktura noong buwan ng Enero. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng pagpapalakas sa sektor ng pang-industriya upang matiyak na ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ay balanseng lumilikha ng matatag at legalidad na mga trabaho. Tiniyak naman ng House Chief sa publiko na ang Kongreso ay lubos na nakatuon sa pagpapatupad ng mga hakbang upang suportahan ang paglikha ng trabaho at pagpapalawak ng ekonomiya sa iba't ibang industriya. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report. Isang mayor inabsuelto sa rape case dahil peke ang identity ng complainant. Talagang lumalabas itong mga ganitong balita, no? Alamin natin ang report ni Patrol 24, June Samson. Kuyang June, ano ere? Kuyang Dennis, ibinasura nga ng mababang hukuman ang kasong rape laban kay Pandi, Bulacan Mayor Enrico Roque at sa dalawang kasama nito. Ito'y matapos na patunayan ng hukom na walang basihan at walang katotohanan ng mga reklamo laban sa nasabing alkalde. Nakasaad sa desisyon ni Judge Rowena Violago Alejandria ng Caloocan City Regional Trial Court Branch 121 na ibinasura ang kaso dahil napatunayan na ang pagkakakilanlan ng complainant na si Micaela Buico Mariano ay hindi umano tunay nitong pangalan. Lumitaw din sa pagsusuri ng hukom na inimbento lang ang address na ibinigay ng nagpakilalang biktima sa kanyang naunang sinumpaang salaysay. Ayon pa sa korte, maging ang medical legal na isinumiti nito ay napatunayang peke. Gayon din ang blatter nito dahil wala ito sa mga dokumento o sa logbook ng Women and Children Protection Desk ng Caloocan City Police Station.
Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at ngayon, tanggap tayo ng isa pang report. Landslide na itala po sa bayan ng Sangay ba to? Sangay Kamsur dahil sa pag-uulan. Hala, alamin natin ang report ni Melvin Machado. Kuyang Melvin, go! Gumulong ang malalaking tipak ng bato at lupa mula sa bundok sa bahagi ng Sitio Garang Patitinan sa Ngay Camarines Sur kahapon ng tanghali dahil dito isang bahagi ng kalsada lang ang nadadaanan ng mga motorista na patungo sa bahagi ng Tiwi Road sa lalawigan ng Alaway. Ang sitwasyon sa Sitio Garang, Barangay Patitinan sa Ngay Camarines Sur ay nasaksihan naman ng ilang motorista na dumaan kay i-post agad ito sa social media. Ito naman na naging aksyon agad ng Local Disaster Risk Reduction Management Office ng Sangay Camarines Sur sa pamamagitan ng paglalagay ng caution tape bilang babala sa mga motorista dahil isang bahagi lang nga ang nadadaanan. Ayon sa LDRRMO ng Sangay, posibleng ang mahina hanggang katamtaman at minsan malakas sa busang ulan kahapon at hanggang ngayon ang isa sa sanhi ng pagguho ng lupa wala namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. 14 na lugar sa Central Luzon isinailalim na sa election area of concern ng COMELEC. Para ito sa May 12 elections, alamin natin ang report ni Johnny Gole. Kuyang Johnny, go! Yes, sa 14 na bayan at isang syudad dito sa Gitna Luzon ang isinailalim na ng Commission on Election na Regional Office 3 sa Areas of Concern o hotspot ngayong 2025 election. Ang nasabing mga lugar ayon dito sa komisyon ay matatagpuan ang 8 sa Nueva Ecija, tig-2 sa Pampanga at Bulacan, at tag-iisa mula sa lalawigan ng Aurora at Bataan. Basihan ng COMELEC Region 3 sa pagdeklara nila ng hotspot sa eleksyon itong mga nabanggit na lugar ay dahil sa mahigpit na tunggalihan nitong mga kandidato at mga nangyaring kaharasan na bago at pagkatapos ng 2022 eleksyon. Gayunpaman, ayon dito kay Elme Doke, ang COMELEC Region 3 Assistant Regional Director, walang dapat na ipag-alalaan niya yung mamamayan dahil plansado na niya itong mga gagawin nilang mga hakbang upang masagkaan na kung sakaling magkaroon ng kaharasan bago at pagkatapos ng halalan hanggang sa may proklama itong mga nagwaging kandidato. Kasalukuyan, ongoing din na niya itong inadadaos nilang seminar at pagsasanay dito sa mga election personnel sa deployment nitong mga security forces at mga technical support team sa mga nabanggit na lugar na bahagi ng kanilang paghahanda sa May 12, 2025 eleksyon. Mula dito sa Campo Olivas, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa impilang may todo lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Okay na, sinong may mga reports mo ba tayo? Bago tayo mag-break. Meron ba? Isa pa. Meron ba? Ha? Wala ako nakikita sa screen. Kulay dilaw ang nakikita ko. Ayan. O black na. Anong nangyari? Ano na? Wala. Okay, yan ba yung tungkol doon sa nangyari sa NAIA Terminal 3? O, alamin natin. Tanggap po tayo ng isang report. Yung pangyayari sa NAIA Terminal 3, ang latest po alamin natin mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Kuya Raul, ano na latest diyan? Agad na ipinagutos ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pag-terminate sa kontrata at pagtatrabaho ng 3 airport security screener na nakita sa viral video na inireklamo sa pangalas dahil umano sa tanim bala matapos na puntahan sa boarding gate ng NAIA Terminal 3 ang isang 69-year-old na pasaherong papaalis patungo ng Vietnam. Sang-ayon kay Secretary Vince Dizon,
galit ang una niyang naramdaman nang makita ang video na huli ng kanyang nalaman at nag-viral na ito nang siya ay maimpormahan ng private operator ng paliparan. Gayunpaman, sinabi ni Secretary Dizon na kanyang pinare-review ang airport security protocol upang ito ay paigtingin pa at ang kanyang panawagan ay dapat ay maglingkod ang mga public servant sa mga mamamayan at ito'y tagwilin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Locas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Oras po natin sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Oras, 13 minuto bago mag-11 ng morning. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Oras, hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ngayon tanggap pa tayo ng isa pang report. Ocular inspection na sa hiniling na opisina ikakasa ng Kamara sa Senato. Alamin natin ang report ni Patrol Authority Jelly Mendez. Jelly, go! Nakatakdang magsagawa ng ocular inspection ng Kamara bukas Marso 11, kasunod ng hiniling nito sa Senado na maglaan ng opisina para sa House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Una nang inihayag ni House Secretary General Reginald Velasco na ang naturang silid ang magsisilbing opisina at holding area ng House Prosecutors at House Secretariat Support Group habang isinasagawa ang impeachment trial. Ayon kay Sec. Gen. Velasco, nais nilang makita ang itatalagang opisina upang matiyak na akma ito sa pangangailangan ng prosecution. Anya, ang pagkakaroon ng silid ay bahagi ng paghahanda ng Kamara sa impeachment trial upang matukoy kung paano ito isi-set up na layong maging komportable at maginhawa ang trabaho o pagtatrabaho ng mga public prosecutor at ng SSG. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na magiging maayos at patas ang Kamara sa gagawing proseso ng impeachment alinsunod na rin sa panuntunan ng konstitusyon. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Hoy! Ngayong Marso, magaganap na ang pinakamaningning na gabi ng Bingo Plus. Ito ang The Bingo Plus Night 2025. Excited na ba kayo? Excited na ang lahat dahil makikiselebrate sa atin ang mga brightest stars ng bansa. Ha? Rakrakan kasama ang parokya ni Edgar, Stephen Speaks, at may exciting appearance and performances pa ng iyong paboritong artist tulad nina Jack Gonzaga, Jack Roberto. Parehong Jack, ha? Ha? Jackie pala yun. Jackie Gonzaga, Jack Roberto, Patrick Quiroz, Angeline Quinto, Sam YG, si Zephanie. Paano ba anong yan? K-Jer ba yan? K-Jer, Telvig, yon. Nicole Doves at Empoy
Hindi buo ang Bingo Plus Night kung wala ang ating mga celebrity endorsers. Abangan ang nag-iisang Papa P, Piolo Pascual at Chinita Princess Kim Chu. Pasabog, di ba? Mas unkabogable ang Bingo Plus Night 2025 dahil makakasama natin ang phenomenal box office star Meme Vice Ganda. Bingo Plus Night will happen on March 27 live on Bingo Plus app and website. Akala nyo tapos na? Hindi pa. Marami ring hinandang mga surprises para sa Bingo Plus Night. Kaya sali na para sa ultimate lucky spin for a chance to win 300 million pesos and 5 million pesos worth of car. Wow! Download the Bingo Plus app now on App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa ha! Dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Ronda Pilipinas. Samantala para sa ating balitang pampalakasan, ilagay na ninyo ang balitang pampalakasan. Oh, di ba? NU Lady Bulldogs patuloy na namamayagpag sa ikalimang sunod na panalo sa UAAP Season 87. Sports News wala kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tinalo ng NU Lady Bulldogs ang UP Fighting Maroons sa straight sets sa score na 25-13, 25-23, 25-22 sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament sa MOA Arena. Pinangunahan ni Bella Belen ang opensa ng NU Lady Bulldogs na may 17 points habang nagambag naman si Eliza Solomon ng 16 points kabilang ang 13 attacks at 3 blocks. Sa panalong ito nananatiling walang talo ang Lady Bulldogs sa 5 laro na nagpapalakas sa kanilang kampanya para sa back-to-back championships. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Para sa ating balitang showbiz, anak ni na Aubrey Miles at Troy Montero na may autism, malaki ang improvement dahil sa stem cell therapy. Sinong showbiz natin? Si Kim ba? Okay, narito na ang ating showbiz news. At para sa balitang showbiz, tahasang inamin ni Troy Montero na malaki ang nagawa ng stem cell therapy sa kanilang anak na may autism. Ayon sa aktor, matapos ang ilang buwang gamutan ay malaki na ang pagbabago sa kanilang anak na si Rocket. 3 taon umano nang ma-diagnose ang kanyang anak ng autism spectrum disorder, kaya't ipinasok nila ito sa speech at occupational therapy hanggang sa isinailalim nila ito sa stem cell therapy. Sa ngayon daw ay nakatatlong therapy na raw siya at malaki na raw ang improvement nito sa pagsasalita. Unang session pa lang daw ay may pagbabago na silang napansin dahil nakikipag-eye contact na ito. Sa ngayon daw ay masasabi niya na hindi na ito non-verbal dahil may mga words na itong nababanggit na naiintindihan niya, kung saan ang pinakamahabang sentence na nasabi nito ay ang mga salitang I love you. Isa pa umano sa napapansin nila ay tinitingnan na rin nito ang sarili sa salamin, bagay na hindi nito ginagawa dati. Sa ngayon daw ay patuloy sa pagpasok sa eskwelahan si Rocket at 6 na taong gulang na ito, kung saan patuloy pa rin daw ito sa kanyang speech and occupational therapy sessions. At yan ang balitang showbiz. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Kabulabol.
Alamin natin. Oy, pagbebenta ng sigarilyo, bawal yan sa mga menor de edad, ha? Alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito! Pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad? Nako, bawal ito. Talaga namang pabata na ng pabata ang mga kabataang mayroong bisyo gaya ng paninigarilyo. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Ano naman ang pananagutan ng tendero o tindahan ng sigarilyo? Ayon sa Republic Act No. 9211 o ang Tobacco Regulation Act, mahigpit na ipinagbabawal ng batas sa mga retailer o sa mga tindahan ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Hindi rin sapat na depensa at hindi tatanggapin ng batas ang dahilan o kamangmangan ng isang tindero na hindi alam ang edad ng bumibiling kabataan. Dapat munang alamin ito kung nasa tamang edad na ba ang kanyang pinagbebentahan. Nakasaad din sa batas na dapat nasa tamang edad ang bumibili at kailangan itong makonfirm sa pamamagitan ng pagkakakilanlan o identification card. Ang sino mang mapatunayan lumabag sa batas o nagbenta ng sigarilyo sa mga menor de edad ay pagmumultahin ng 5,000 piso. Maaari ring makulong ng hanggang 30 araw at pwedeng ma-revoke ang business permit at business license. Tandaan, maging responsableng tindero ng sigarilyo. Alamin muna ang edad bago pagbentahan ang mga ito. Huwag puro kita lang ang nasa isip nyo. Kung ayaw nyong masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Bago ka mag-share sa iba, make sure na ang listener mo ay hindi speaker at lalong-lalong hindi scriptwriter. Everyone is a broadcaster nowadays. Maraming salamat, Pilipinas. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabihan na po susunod na programa ang Yes, Yo, To Pasha with Miss Juvie de Guzman. Nandiyan ba si Atty.? Yun, Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.